Ayun na nga mga Rolly, magandang araw sa inyo. Nasa labas ako ngayon, naglalakad-lakad. Samahan niyo ako. May pupuntahan lang tayo, dito lang. Hindi na tayo magbabike, lakad lang. Para malamig na nga. Ayun, tignan niyo yung attire natin. Balot na balot tayo. Ito palang suot kong sweater, winter jacket. Ano to? Bigay lang to. Halos lahat ng mga jacket ko rito, puro bigay lang. Wala eh. Di natin mahal din yung mga jacket dito pag bibili ka. May presyo din, hindi basta-basta. Kaya, swerte kung may magbibigay sa'yo. Tayo, naswerte may nagbigay. Kasi, yung nanay ko may pinsan dito sa lugar na to. Magkalapit lang kami, mga 10 minutes drive lang. Ganun, 10-15 minutes lang. Minsan, pagka yun, napasyal din ako sa kanila. Bali, yun. Pero mostly, madalang din kami kasi, siyempre, iba rito eh. Dito kasi hindi uso chismisan. Alam niyo yun, dito ang tao rito busy lagi, lahat ng tao rito busy. Busy sa trabaho, alam mo yun, mga ganun. Kumbaga, puro trabaho talaga dito. Kasi pagka dito sa Canada, wala kang trabaho, dead ball ka. Pero pwede rin, habubuhay ka pa rin kasi kung halimbawa, may trabaho ka tapos na lay off ka, pwede ka mag-apply ng yung tinatawag nilang EI. Hindi ko alam kung anong meaning yun. Basta ganun, EI. Employee insurance ba yun? Parang ganun, hindi ko kung ano yung sabihin ng EI na yun. Yun, parang babayaran ka, parang bibigyan ka agad ng gobyerno buwan-buwan ng 50% o 60% ng sahod mo. Parang ganun, hindi ako sure kasi hindi ko pa na-experience yun. Pero yun lang yung naririnig ko sa kanila. Kaya kung yung sahod mo ay malaki rin panigurado yung makukuha mo. Pero kung yung sahod mo minimum ka lang, sigurado maliit yung makukuha mo, di ba? Ganun. Tsaka pala dito, mga ropa, halimbawa, low income ka, kasama ka sa low income family, ganun. Tapos may anak ka, 3, kunwari. Tapos yung anak mong 3 na yun, maliliit pa. Parang kunwari, ang edad nila, 3, 4, 5, ganun. Ang edad nila, baitang-baitang, maliliit. May may allowance sa gobyerno yung mga yun. Hanggang tumungtong sila ng 18 years old. Kung sabihin na lang natin yung isang bata, 500. Di yun, meron kang 1.5 na makukuha nun sa gobyerno. Bon-bon yun, Ganun ka, rito sa Canada. Ganun kalupit yung sistema nila. Kaya yung iba rito, okay lang mag-anak ka kasi may suporta ka makukuha Pero para sa akin, kung may ganun yung anak mo, mas the best. Bawa, kung 500, bon-bon, nakukuha mo. Tago mo yung 300. Tapos 200 lang gastusin mo. Tapos yung 300 na yun, nakasave lang yun. Pag tungtong niya ng 18 years old, bigay mo sa kanya, di ba? Eto anak, ito yung pera mo nung bata ka, hanggang pagtanda mo, iniipon namin. At least, walang masasabi sa yung anak mo kasi kung time na mag-aaral na siya ng kolehiyo, dito, ang pagkakaalam ko dito, ang college, hindi na libre. Parang alam ko, elementary lang, tsaka high school lang libre. Pagka-college ka na, obligado ka ng kung ba, yung anak mo mag-aaral ng college, may bayad na, may tuition na yun. So, ang gagawin mo para pag-iipunan mo yun, di ba? Sa gobyerno para makapag-aral siya. Di ba? Di parang ang sagba, di ba? Bata pa lang yung bata, natututo ng mangutang
para lang mag-aral. Pero kung yung ginawa mo yung ganung sistema, para sa akin lang yun ha, kung ginawa mo yung ganun na inipon mo yung ano niya, yung benefits niya nung bata siya, oh anak, ito yung pera mo, o yan, pang-enroll mo, mag-aral ka, di ba? Di ba napakaganda nun? At least hindi maiisip ng anak mo na ganun. Tsaka ano may tropa ko rito na kwento niya sa akin. Yan daw mga ganyan, yung mga ganyang allowance na yan ng mga bata. Tinatapik daw sa eskwelahan yan. Kumbaga, inaano sa ng mga teacher yan sa estudyante. Kasi yun ang kwento sa akin nung nung tropa ko dito, yung kasama ko dati sa Saudi, yun, basta, di ko muna mention pangalan niya, baka ayaw niya. Yun, si tropa. Yun ang nakwento niya sa akin. Kaya, napaisip-isip din siya, di ba? Kumbaga, ganun pala rito. Kumbaga, pinapaalam ng mga teacher na, kayo, may mga benefits kayo nakukuha sa gobyerno na ano ng magulang niyo yun. Kumbaga, ganun. Ganun yung kalakaran. Ito, daldal ko, no? Tuloy-tuloy, no? Rapido yung kwento, no? Pero, totoo yun. Yung mga bata rito, edad hanggang 18 pababa, nakakakuha ng ano yan, ng allowance sa gobyerno yung mga yan. Kaya, isang magandang ano rin yun. Kumbaga, benepisyo. Ano yun kahit na, kunwari, ano ka rito, foreign worker ka lang dito. Makakakuha ka. Oo, diba? Dala mo pamilya mo, diba? Foreign worker ka. Makakakuha ka dito, bibigyan ka rin. Hindi lang yun para sa mga PR tsaka citizen. Hindi yan. Kumbaga lahat, applies to all yun. Ay sa sitwasyon ko, wala naman akong, hindi ko naman dala kasama pamilya ko, wala. Tsaka kung makuha ko pamilya ko, sakali man, wala na rin eh. Kasi yung panganay ko, ano na yun 18 na yun. Yung bunso ko naman, 13 anyos na yun, malaki na rin. 5 taon na lang, baka kung makuha ko yun, baka 16 years old na siya, maliit na lang din makukuha niya. Wala na rin. Diba? Hindi na rin para, pero yung iba na maliliit pa yung mga anak, yun. Tapos dito nila palalakihin, ako po. Maganda yun para sa mga bata. Kumbaga, may talaga, may benepisyo rin, di ba? Kaya, tingnan mo, yun yung kaibahan ng first world country sa third world country. Kagaya nung sa atin, sa Pilipinas, walang ganun, di ba? Dito, kahit sabihin mong nagbabayad ka ng tax na malaki, may nakikita ka, may napapakinabangan ka. Unlike sa atin, putya, bayad ka lang ng tax, wala. Nga, yun, yung mga puro palsipikadong gawa ng gobyerno, yung mga flood control, mga ganun, di ba? At pag-usapan niya, tangina, talagang talamak sa atin yung korupsyon kahit na nung unang panahon pa, talagang na tayo, kaya hindi tayo umasenso, di ba? Nakita mo nga, di ba? Ang Pilipinas, ang number 1 exporter ng mga tao sa buong mundo. Tangina, di ba? Tayo yun mga OFW. Tangina, ginawa tayong paninda ng gobyerno, di ba? Isipin mo na lang, di ba? Number 1 tayo pagdating sa mga overseas worker. Yun, di ba? Ibig sabihin, sa lugar natin, wala talaga. Kasi bakit tayo aalis kung may pag-asenso, di ba? Pero hindi ko naman sa nilalahat. Kaya ba choice natin yun? Kanya-kanyang choice yan eh. Di ba? Mayroon naman din talagang sinuswerte sa pagninegosyo. Iba-iba tayo ng Pero ako siguro, kung sakaling uuwi na ako ng Pilipinas, baka magnegosyo na lang din ako. Nakakasawa rin mag-abroad eh. Ang hirap din pag lagi kang malayo sa pamilya mo. Totoo lang. Pero gusto ko lang din muna ngayon siguro makatapos yung anak ko ng pag-aaral. Kaya para ang dulas nito. May pupuntahan lang tayo rito. Kukunin ko yung gamot. Yung nireseta sa akin ng doktor. Babayaran ko pati yun. Ayan. Sana di ba? Kung sa atin lang maganda yung sistema. Wala na siguro mag-abroad. Kaso hindi ganoon eh. Yun yung nakakayamot sa atin eh.
Ano eh. Wala lang, na-share ko lang sa inyo about dun sa benefits ng mga bata rito. Tapos dito, yung public school, ang gaganda. Diba? Guys, nakita niyo ba yan? Oh? Ayan. Ganda, diba? Yung mga nakaraan lang, ginagawa yan. Tignan yan, tapos na siya. Oh. Ano ba tawag dyan? Di ko rin alam. Alam ko kung townhouse ba yan o apartment. Di ko masyadong ano. Pero tignan nyo. O ano yan? 80% ng materialis niyan, kahoy. Puro kahoy lang yan. Pero nakita nyo naman, di ba? Ganda, no? O yan pa, may ginagawa pa dun. Yun, oh. Puro kahoy lang, di ba? Siguro ano rito eh. Sunod ako, mas mahal yung semento. Parang ganun. Ewan ko, di ako sigurado. Tsaka dito pala yung mga sasakyan, halos karamihan, puro ano, all-wheel drive siya. Kasi nga, pag nag-i-snow, hindi mo rin ano, di ba? Tapos dito, obligado ka magpalit ng gulong pagka winter na. Hindi dapat yung gulong mo pang ano, pang winter na rin. Kasi pag hindi pang winter yung gulong mo, tapos na ano ka, yari ka. Magmumulta ka nun. Ganun dito. Oh guys, malapit na ako rin sa bilihan ng gamot. Dito na yung butika. Sige na, dito ko natatapusin. Ayun na nga. Nakuha na natin yung gamot. Naabot din siya ng ano, kulang-kulang $120. Mahal din, no? Ano wala, ganun talaga. Kailangan eh. Kailangan bumili ng gamot. Nga pala, ito. Ganun na nga eh. Wala kasi akong insurance ng ano. Yun nga, nakakwento ko na to eh. Kasi nga naman yung insurance namin eh 50% lang eh. Tapos ang bayad mo, buwan-buwan, 49. Di ba? Parang napakamahal. Pero meron akong term insurance. Yun naman, yung huwag naman sana, yung ma-deadbull ako dito. Yun, may makukuha yung pamilya ko. At least kahit pa paano, di ba? Tsaka ano siya, meron siyang critical illness. Yun. Pag ba, magkaroon ka ng malubhang sakit, yun, may makukuha siya. May makukuha ka pala. Kaya okay na rin. Yun. Mabalik na tayo. Lapit lang naman eh. Hindi naman ganun kalayo. Takarin. Saan yung cellphone ko? Yun. Pero nalagasan tayo rin ha. 100 plus din yun. Parang ngayon yung mga kinita ko nung ilang araw. Pangangalakal. Okay lang. Ganun talaga. Ayun na. Nagbibigay ka nga ng pera sa ibang tao eh, di ba? Sarili mo, nanghihinayang kay paggamot. Di ba? Ano lang naman eh. Pero kung ako sakali, maano ko rito, ma-PR na ako. Kukuha ako ng ganun. Yung may mga policy sa mga gamot, sa mga ganun. Siyempre, kailangan mo rito yun. Number 1, kailangan mo rito yung insurance. Kasi, mahal dito. Yung pinakamahal dito, sa pagkakaalam ko base lang din sa mga naririnig ko. Yung dental. Yung dental lang mahal dito. Yung ano lang, di ako. Pero yun nga yun. Yun nga yung ano. Based lang sa mga naririnig ko. Dental daw yung grabe rito. Pero, hindi natin alam kung pipira nga tayo. Diyos na lang nakakaalam yan. Kung suswertehin tayo rito, di ba? Kasi kagaya ko, kung ako ngayon, hinihiling ko lang ngayon, sana ma-renew pa ako eh. Para kahit mga 2 years, ma-extend ako ng 2 years para alam mo yun, makaipon ka ng konti. O kaya kasi nga, yung mga gastusin natin, di ba? Parang may pampuhunan ka man lang. Iniisip ko pag umuwi ako, bahala ko ano eh. Maganda. Nag-iisip ako ng negosyo eh. Parang gusto kong ano, yung
tracking service, ganun. Kuha ako ng truck. Parang ganun ha. Pero malaking puhunan din kasi yun eh. Hindi rin basta-basta. O kaya, siguro, tayo na lang din ako ng kainan. O ganun. Ganun na lang. Bahala na. Kung anong maisip. Pero iniisip ko rin yung yung solar. Business ka ng solar. Tapos maraming pumapasok sa isip ko na negosyo eh. Pero kinakailangan nga, syempre, kailangan mo dyan puhunan, di ba? Isang maganda rin siguro yung buy and sell. Bayabas tsaka sili. Naalala ko dati, yan ang biruan namin sa barko eh. Kuya hapal eh. Sabi niya, yan ang negosyo maganda. Buy and sell? Ano yung buy and sell? Bayabas tsaka sili. Magtitinda tayo ng bayabas tsaka sili. Puro mga kalokohan lang yun. Hoy, nga pala, si Kuya Apal. Shoutout sa'yo. Tsaka si paring Celis. Si Pastor Celis. Yan. Nakakamiss din yung mga tropa sa barko eh. Yan, tsaka kay si manager ko. Si Raymond Vergara. Yun, tsaka yan, si paring Colin. Si Chip. Si Chester. Siyempre, si Bossing. Si Boss Joey, yan. Si paring Richard. Mga tropa natin sa barko dati. Tapos sa RCCL, dami ko rin tropa dyan. Sila Pasha, si Sherwin, si Boss Bayol. Si Boss Bayol. Sino pa? Nakalimutan ko na iba eh. Sobrang dami rin mga tropa na nagbabarko. Pero totoo lang, nakakamiss din magbarko kahit na nakakapagod. Sa barko, alam mo yun, lalo na pag world cruise yung biyahe nyo, targis na yan. Biruin mo, 5 months yung biyahe nyo. Magsisimula ng January, matatapos ng May. Ilibutin nyo yung mundo. Naalala ko sa Queen Mary. Yan yung barkong Queen Mary tsaka Queen Elizabeth. Ko lahat ng world cruise yan. Naka5 world cruise ako dyan. Oo, biruin mo, from Southampton, UK, paikot yan, Magtatapos siya sa Southampton, UK din. Pupuntahan nyo, Asia, Europe, Australia, South America, Central America, saan? Africa, Australia. Ganun, mga pupuntahan yung lugar dyan. Talagang mananawa ka sa picture. Wala lang, nakakamiss lang din. Tapos, pa ba? Kwento ko sa inyo. Yung bago ako pumunta rito, yung huli sinakyan kong barko, yung Chinese vessel yun na ang biyahe niya, puro puro Asia, puro biyahe niya, China, Japan, Korea, tapos nagpipilipinas din kami sa Subic. Ganda rin ng biyahe biruin mo, Pilipinas, na-experience ko rin, pinapunta ko yung mag-iin ako sa sa Subic eh. Nakita-kita kami rin kasi yung misis ko, may kaibigan siya, doon na nakatira sa Subic, sa may Olongapo. Doon, kita-kita kami doon, nakakatawa rin. Tsaka doon sa Chinese vessel, hindi maarte, pero ang hirap lang doon kasi mga Tseko yung kasama mo, mga dugyot ang puta. Ang bababoy sa kabina. Minsan, mga dumudumi, hindi man lang i-flush ng ayos, alam mo yun. Tapos yung mga tissue, naku po. Ang dudugyot na mga yan. Tapos, ang problema sa kanila, hindi rin masyado sa English. Pero, doon ako nakatikim ng mga authentic talaga na Chinese food. Yung talagang, alam mo yun, hindi mo makikita sa mga Chinese buffet na restaurant. Wala. Iba talaga. Yung talagang alam mo yun, pag yung mga Chinese chef talaga yung tumirada ng mga pagkain. Ang sarap. Ang daming yan eh. Mahilig sila sa toko eh. Mga tofu, mga gano'n. Ang dami. Iba-ibang klaseng toko. Natikman ko sa mga yan. Tapos, alas yung mga pagkain natin, hindi naman nalalayo sa pagkain nila. Kaso mahilig din sila sa maanghang.
Tapos hindi sila masyado mahilig sa mga tomato sauce. Madalang sa mga luto nila, napansin ko, madalang silang gumamit ng mga tomato sauce. Kasi yung tomato sauce, pang ano yan eh. Pang European yan eh. Sa kanila, ang more, soy sauce, mga toyo, iba't ibang klaseng toyo, nakita ko dun. Dami, kung ano-ano mga ginagamit na toyo naman, tsaka yung mga chili oil, mga ganun sila. Tapos nakita nga ko yan eh, may technique sila dyan sa pagluluto ng lugaw. Para mabilis siyang sumabog. Di ba kasi yung lugaw kinakailangan, pumutok yung kanin nun, pagka naglulugo ka. Meron silang technique dun, na para mabilis Pero sige, sasabihin ko na rin. Ang technique nila dun, nakita ko yun dun sa kasamahan kong Chinese na nagluluto nilalagyan nila ng baking soda. Pinipitikan nila ng baking soda yung lugaw. Ang bilis niyang yung lapot niya, talagang alam mo yun. Ganun. Tapos nakatingin pa ako dyan ng yung mga Peking duck na talagang masarap. Hindi ka makakaano ng lansa, ganun. Iba rin talaga yung luto ng mga incheck. Kaya tingin mo sa mga culinary, rin sila, di ba? Bantog din sila. Mga ropa, sobrang na yata ako sa daldal. Sa ibang araw naman tayo magkukwentuhan. Pagka may time kayo, magsasubscribe naman kayo sa channel ko. Hindi yung puro kayo kwento. Diba? Pero okay lang. Sa akin naman, kahit mag-subscribe kayo, hindi. Basta upload ko lang to. Parang may memories ko lang to eh. Kasi, di ba? Yun na nga yung goal ko rito. Idodokyo ko lang to eh. Yung buhay ko rito, di ba? Ganun lang eh. Pero siyempre, bonus na rin yun. Kung sakaling di ba? Malay mo naman, makasilat tayo. Ganun lang naman ang buhay. No one knows, di ba? Basta tayo, upload lang tayo ng upload. So, mga ropa? God bless sa inyo ha. Ingat kayo palagi. Bye-bye!